Ang Logia type Devil Fruit ay ang pinakamalakas na type ng Devil Fruit sa mundo ng One Piece. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa user na i-transform ang katawan nila sa element ng nature ng Devil Fruit na kinain nila. Bukod dito ay kaya rin nilang mag-create at mag-control ng kanilang element. Ang Logia ay ang pinaka-rare na type ng Devil Fruit at nalaman din natin kay Dr. Vegapunk na hindi katulad ng Paramecia at Zoan Devil Fruit, ang Logia Devil Fruit lang ang hindi niya kayang ma-replicate ng science. Kaya alamin natin kung ano ba talaga ang pinakamalakas na Logia Devil Fruit sa series. Ang Mori Mori no Mi ay nagbibigay ng kakayahan sa user nito na mag-create, mag-control at i-transform ang katawan ng user sa puno o halaman. Ito ay kinain ni Aramaki na mas kilala natin sa tawag na Admiral Green Bull. Hindi katulad ng karamihang Logia Devil Fruit, ang Mori Mori no Mi ay tinatransform ang user nito sa isang solid element. Ibig sabihin nito ay tatamaan ng user ng mga physical attacks pero hindi pa din to magdudulot ng damage sa user dahil magre-regenerate lang ang lahat ng damage na katulad ng ibang Logia. Kung sakali man ang buong katawan ng user ay mawasak ng isang lakas na atake, ay magre-regenerate pa din ang user sa pamamagitan ng pagtubo nito sa lupa na parang halaman. Ginamit ni Green Bull ang Devil Fruit ability niya sa labanan sa pamamagitan ng paggapos at pagtusok ng kanyang branches sa multiple target. At pagkatapos ito ay ina-absorb niya pa ang moisture sa katawan ng mga target niya na nagiging dahilan para maubos ang lakas ng mga to. Ang nag-iisang weakness lang ng Devil Fruit na to ay ang apoy. Pero ito ay kayang ma-overcome ng user sa pamamagitan ng training na kaya niyang gawing fireproof ang katawan niya. Wala man tayong masyado pang impormasyon tungkol sa fruit na to dahil isang beses pa lang natin nakita tong ginamit ni Green Bull ay maaari pa din nating sabihin na ito ay malakas na Devil Fruit na pwede natin siya isama sa strongest Logia list. Mayroon pa tayong 6 na mas malalakas na Devil Fruit sa list. Kaya mag-subscribe ka na sa ating channel dahil ang susunod na fruit ay maaaring paborito mo. Ang Mera Mera no Mi ay unang nakain ni Ace. Pero nung namatay na si Ace, ang Devil Fruit na to ay nakain naman ng kanyang sworn brother na si Sabo. Ang Mera Mera no Mi, bukod sa usual na Logia abilities nito, ito ay nagbibigay din ng fire damage sa mga kalaban na umaatake sa kanila. Ito ay mayroong malakas na attack power. Ang user ay kayang gumawa ng malaking fire-based long-range attack. Kaya din niyang palakasin ang kanyang mga physical attack sa pamamagitan ng paglagay ng fire sa kanyang bawat atake. Ito ay nakita natin na ginamit ni Ace noon sa kanyang Fire Fist technique. Ang paghabol noon ng Blackbeard Pirate member na si Jesus Burgess sa Mera Mera no Mi ay katunayan lang na isa talaga to sa pinakamalakas na Devil Fruit sa series. Pero sa kabila ng lakas nito sa pakikipaglaban, ang Mera Mera no Mi ay hindi kayang manalo sa Logia element na mas superior dito. At ito ay ang Devil Fruit ni Akainu. Ang Mago Mago no Mi ay kayang ma-overpower ang Mera Mera no Mi dahil ang magma ay lubhang mas mainit kaysa sa apoy. Ang Goro Goro no Mi ay nagbigay ng kakayahan sa user nito na mag-create, mag-control at i-transform ang katawan ng user sa lightning. At ito ay kinain ni Enel. Ayon kay Robin, ang Goro Goro no Mi ay isa sa mga Devil Fruit sa mundo na tinatawag na invincible. Bilang isang lightning, si Enel ay intangible. Kaya ang lahat ng atake ay tumatagos lang nang hindi nadadamage si Enel. Sa tuwing nagtatransform siya sa lightning ay kinakaya niyang gumalaw ng lightning speed na naging posible para sa user na mabilis mawala sa paningin ng kalaban nito. Kaya din ang user na mag-travel sa malayong distansya ng mabilis, kakayang makailag sa halos lahat ng atake at mabilis din mahabol ang mga tumatakas na target. Ang isa pang unique na kakayahan ng Devil Fruit na to ay binibigyan ito ng kakayahan ng user na i-restart ang puso na tumigil sa pagtibok gamit ang electric shock. Ang fruit na to ay sobrang lakas kahit sa standard ng mga Logia Devil Fruit dahil maaari sa destructive power ng element nito na lightning. Pero kahit halos unstoppable na ang Goro Goro no Mi ay mayroon naman tong unique na weakness sa rubber. Kaya ang kumain ng Gomu Gomu no Mi ay ang natural enemy ng Devil Fruit na to. Ang lahat ng lightning attacks ni Enel ay walang effect kay Luffy. At ang physical attack naman ni Luffy ay hina-bypass ang Logia quality ng Devil Fruit ni Enel. Ang isa pang pang-counter sa Devil Fruit na to ay Haki. Pero dahil si Enel ay pinakilala noong bago pa mag-time skip, ay hindi natin alam kung gaano ka-effective ang Haki laban sa kanya. Sunod ay ang Logia type Devil Fruit na Pika Pika no Mi. Ito ay nagbigay ng kakayahan sa user na mag-create, mag-control at maging light.
at ito ay kinain ni Borsalino na mas kilala sa tawag na Admiral Kizaru. Gamit ang fruit na to, si Kizaru ay gumagawa ng mga light-based attack katulad ng pag-shoot ng laser beam mula sa kamay, daliri o paa niya. Kaya niyang gumawa ng light speed physical attack sa kanyang target na nagdudulot ng napakalaking damage sa target niya. Pero dahil ang devil fruit niya ay light, ang mga atake niya ay kaya lang mag-travel sa straight lines na katulad ng ilaw. Si Kizaru ay kaya mag-travel at gumalaw sa speed of light at instantly i-reflect ang sarili niya sa kahit anong lugar na gusto niya. Gamit ang ability na to ay kaya niyang mailagan ang halos lahat ng atake sa kanya, kahit pa ang mga bala. At kung sakali na hindi niya ilagan ang mga atake, ay lulusot lang to sa kanya, nakatulad ng maraming Logia power. Ang Devil Fruit power na to ay kayang manalify ng malalakas na haki. Ito ay pinakita nung hinarap ni Rayleigh si Kizaru. Pinakita na na-bypass ni Rayleigh ang Logia powers ni Kizaru. At kinain ni Rayleigh na i-redirect ang atake ni Kizaru palayo kila Luffy. Ang Hiei Nomi ay binigyan ng kakayahan ng user na mag-create, mag-control at mag-transform sa yelo. Ang pag-control ng ice element ng Logia fruit na to ay napakalakas na nakita natin na ginagawang yelo ni Kuzan ang dagat para makapag-travel siya dito gamit ang kanyang bisikleta. Kinaya din ni Kuzan na gawing yelo ang dalawang malaking tsunami noon sa Marineford War na naging dahilan para maligtas niya ang napakaraming marine sa atake na ginawa ni Whitebeard. Pero ang pinakamalaking achievement ni Kuzan sa paggamit ng power na to ay ang pakikipaglaban niya kay Akainu ng 10 araw na dire-diretso at permanente niyang napalitan ang climate ng isang parte ng isla na naging dahilan para maging frozen wasteland ang kalahating parte ng Punk Hazard. Maraming abilities na related sa ice na binibigay nito sa user, pero ito ay napaka-effective din sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng kakayahan ni Kuzan na gumawa ng weapon na gawa sa ice at kakayahan ding gawing yelo ang mga target niya sa pamamagitan ng paghawak sa mga to. Kaya din ni Kuzan na gawing yelo ang katulad ng mga giants, sea beasts, at kahit si Whitebeard ng panandalian. Ang Hiei Nomi ay isa din sa mga ilang devil fruit sa series na may kakayahang makaiwas ang user nito sa pagkalunod sa dagat. Dahil kayang gumawa ng user ng yelo sa dagat na pwede niyang tapakan at tayuan. Ang Logia type devil fruit na Mago Nomi ay nagbigay ng kakayahan sa user na mag-create, mag-control at maging magma. Ito ay kinain ni Sakazuki na mas kilala natin sa tawag na Fleet Admiral Akainu. Ang Mago Nomi ay mayroong napakalakas na attack power kumpara sa ibang Logia devil fruit na nasabi pa ni Oda na kung sakaling magdesisyon si Akainu na hanapin ang One Piece ay kaya niya itong makuha sa loob lang na 1 taon. Katulad ni Kuzan, si Akainu ay meron ding kakayahan na permanenteng mapalitan ang klima ng isang isla gamit ang kanyang devil fruit ability. Ang mga atake sa user nito ay lalampas lang at magbibigay pa ng malaking magma damage sa mga physical na umatake sa kanya. At may mga pagkakataon din na natutunaw ang mga weapon na pinang-aatake sa katawan ni Akainu. Ang lakas ng Mago Nomi ay nakita natin noon sa Marineford War, kung saan kinalaban ni Akainu ang mga malalakas na characters na katulad nila Ace, Jinbe, Ivankov at pati na din si Whitebeard. Ang signature move ni Akainu ay ang pagtatransform niya ng kanyang braso at kamao sa magma. Nagagamitin niyang pang-atake sa kanyang target. Kaya din niyang gumawa ng maraming magma fist papunta sa langit, nababagsak sa kalaban na parang volcanic eruption. Bukod sa normal na weakness ng devil fruit na tubig, ay hindi ito nakikitaan ng iba pang weakness. Kahit ang laban niya kay Kuzan na kung tutuusin ay dapat may advantage sa kanya, bilang si Kuzan ay may ice element, ay kinaya pa ring matalo ni Akainu si Kuzan. Ang Yami Nomi ay ang sinasabi ng madami na pinakamalakas na Logia Devil Fruit sa series. Ang Devil Fruit na to ay nagbigay ng kakayahan sa user na gumawa at mag-control ng darkness. At ito ay kinain ng Yonko na si Blackbeard. Ang Devil Fruit na to ay unique kumpara sa ibang Logia Devil Fruit. At ang ability na binibigay nito sa user ay sinasabing most evil. Ang Darkness Element Devil Fruit na to ay nakikita natin sa form ng parang kulay itim na usok na kumakalat mula sa katawan ng user. Ang Darkness na to ay babalutin ang kahit ano na ginagamit to ni Blackbeard para i-absorb ang mga physical object at kahit anong mga type ng atake. Ang mga kalaban niya ay kaya niya ding mahila papunta sa kanya gamit ang power na to. Katulad ng black hole, ang user ay kayang i-absorb ang kahit ano sa isang vortex. Ito ay pinakita na ginawa ni Blackbeard nung inabsorb niya ang isang buong town gamit ang Devil Fruit power niya.
Noong binalik ni Blackbeard ang inabsorb niya ay pinakitang sira-sira na to. Ang mga tao naman na na-absorb din ng power ni Blackbeard ay kayang makasurvive, pero ang mga to ay makikitang lubhang mga nasugatan at makikita na na-shock ang mga to dahil sa kanilang na-experience. Ang pinaka-unique na ability ng Yomi Yomi Nomi na hindi makikita sa ibang devil fruit ay ang kakayahan nitong i-absorb at inalify ang powers ng ibang devil fruit user sa pamamagitan lang ng paghawak ni Blackbeard sa kanyang target. Kahit anong type ng devil fruit, mapalogya man to, Paramecia o Zoans, ay mawawala ang powers kapag nahawakan na ni Blackbeard ang mga to. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ginawang life mission noon ni Blackbeard ang paghanap sa Yomi Yomi Nomi. Dahil ito talaga ang masasabing pinakamalakas na Logia Devil Fruit sa series.